I'm sorry, ma'am, pero sigurado po ba kayong nasa tamang lugar kayo? Ang boses na yon, matamlay at puno ng paghusga ang sumalubong kay Michelle. Tumingin sa kanya ang babaeng may pangalang Karen sa kanyang name tag mula ulo hanggang sa suot niyang simpleng tsinelas para kay David. Napahigpit ang hawak ni Michelle sa kanyang natutulog na anak. Ang munting katawan ni Zoe, mainit at mabigat sa kanyang mga braso, ang nagsilbi niyang angkla sa gitna ng biglaang paglamig ng paligid. Ito ang La Perla de Manila, ang restaurant kung saan sila dapat magdiriwang ng kanilang anibersaryo ni David. Bago ang lahat, bago ang aksidente, bago siya naiwang mag-isa. Isang pangako ito, isang pangakong pilit niyang tinutupad ngayong gabi. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa ospital, siya si Dr. Michelle Reynaldo, isang pediatric surgeon, kilala sa kanyang kalmado at matatag na mga kamay na kayang magligtas ng buhay. Ngunit ngayong gabi, isa lang siyang byuda na may suot na kupas na maong at isang lumang t-shirt, yakap-yakap ang pinakamahalaga niyang yaman. May reservation ako, mahinang sabi ni Michelle, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Under the name, Reynaldo. Tinaasan siya ng kilay ni Karen. Reynaldo? Sandali lang po. Kinuha nito ang isang tablet at nagpanggap na may hinahanap kahit na hindi man lang nito inalis ang mapanuring tingin sa kanya. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dagok sa dignidad ni Michelle. Naririnig niya ang marahan na tunog ng mga kubyertos at ang mahihinang tawanan mula sa loob. Isang mundo na tila napakalayo sa kinatatayuan niya. Ah, oo, Reynaldo. For two, sabi ni Karen, may halong pang-aasar sa kanyang tono. Pero ma'am, mukhang nag-iisa lang po kayo at ibinaba nito ang tingin sa natutulog na si Zoe. Hindi po yata akma ang lugar na ito para sa isang bata. Naramdaman ni Michelle ang pag-init ng kanyang mga mata. Natutulog siya. At ang reservation na ito, para sa amin ito ng yumaong asawa ko. Hindi man lang natinag si Karen. Sa halip, isang maliit na ngisi ang gumuhit sa labi nito. Ganoon po ba? Kahit pa ma'am, meron po kaming dress code dito. At sa totoo lang, mukhang hindi niyo po kakayanin ang presyo ng aming mga pagkain. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Michelle na parang isang matalim na scalpel, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa lantarang pangmamaliit sa isang gabing napakahalaga para sa kanya. Mayroon akong kumpirmasyon sa cellphone ko. Giit ni Michelle, nanginginig na kinuha ang kanyang telepono. Tingnan mo. Ngunit umiling lang si Karen, iwinawagayway ang isang kamay na para bang tinataboy ang isang langaw. Hindi na kailangan, ma'am. Malinaw naman na hindi kayo bagay dito. Nakakaabala lang po kayo sa ibang mga customer. Sa puntong iyon, may nabasag sa loob ni Michelle. Ang lahat ng pagpipigil, lahat ng sakit, lahat ng lungkot na kinimkim niya sa loob ng isang taon ay tila gustong kumawala. Ngunit napatingin siya sa mahimbing na mukha ni Zoe at muli niyang nilunok ang kanyang galit. Hindi dito, hindi sa harap ng kanyang anak. Sino ang manager mo? Tanong ni Michelle. Ang boses niya ay malamig na ngayon, tulad ng bakal. Ngumisi si Karen, na tila nasiyahan sa reaksyon niya. Ako ang hostess in charge at ang desisyon ko ang masusunod. Kaya kung maaari lang, ma'am, umalis na po kayo bago pa ako mapilitang tumawag ng security. Hindi makapaniwala si Michelle. Security? Para sa isang babaeng gusto lang tuparin ang isang pangako sa kanyang namayapang asawa? Tawagin mo sila. Hamon ni Michelle. Ang kanyang boses ay halos pabulong na sa tindi ng emosyon. Hindi nagdalawang isip si Karen. Itinaas nito ang kanyang radyo. Security, kailangan ko ng tulong dito sa entrance. May isang babae na ayaw umalis. Ang usapan sa loob ng restaurant ay biglang humina. Naramdaman ni Michelle ang mga matang nakatutok sa kanya.
Mga matang mapanghusga, mausisa, at walang pakialam. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi, ang kahihiyan na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Yumuko siya, hinalikan ng noo ni Zoe, at bumulong, "I'm sorry, baby. I'm so sorry. Hindi dapat ganito." Nang iangat niya ang kanyang ulo, dalawang unipormadong gwardiya na ang papalapit sa kanila. Malalaki ang kanilang katawan. Seryoso ang kanilang mga mukha. Hahawakan na sana ng isa sa kanila ang braso ni Michelle. Napaatras siya, lalong hinigpitan ng yakap kay Zoe, handang gawin ang lahat para protektahan ito. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ng gwardya, isang boses ang pumailan lang mula sa likuran nila. Isang boses na malalim, kalmado, ngunit puno ng hindi maikakailang awtoridad. Anong kaguluhan ito? Nasa paboritong sulok si Marco De Luca, sa isang mesang hindi gaanong napapansin, kung saan tanaw niya ang kabuuan ng La Perla de Manila. Ito ang kanyang ritual, ang magpanggap na ordinaryong customer sa sarili niyang restaurant. Dito niya nakikita ang lahat, ang ngiti ng nasisiyahang bisita, ang bahagyang pagkakamali ng isang baguhang waiter, ang bawat detalye na bumubuo o sumisira sa pangalang pinaghirapan niya. Naging abala ang gabi, maayos ang lahat, hanggang sa isang babae na yakap ang kanyang anak, ang tumayo sa may pasukan. Mula sa kanyang kinauupuan, una niyang napansin ang pagod sa mga mata nito, ngunit mayroon ding kakaibang katatagan. Simple lang ang suot nito, malayo sa karaniwang mga bisita ng La Perla na nagpapakitang gilas sa kanilang mga mamahaling damit. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Marco. Ito ay ang paraan ng pagyakap niya sa bata. Mahigpit, maprotekta. Tila ba ang munting anghel na yon ang sentro ng kanyang mundo? At pagkatapos ay nakita niya si Karen, ang kanyang pinakamahusay na hostess. Mahusay, pero alam niyang may tinatagong kapalaluan. Ngayon, kitang-kita niya ang kapalaluang yon. Ang paraan ng pagtaas ng kilay nito, ang mapanlait na pagtingin sa babae. Hindi ito tama. Ang La Perla ay itinayo sa pundasyon ng respeto, isang lugar kung saan ang bawat isa ay dapat makaramdam na sila ay espesyal. Ang ginagawa ni Karen ay pagyurak sa lahat ng iyon. Nagsikip ang dibdib ni Marco. Bawat salitang binitiwan ni Karen ay naririnig niya sa kanyang isip at sa bawat isa, lalong tumitindi ang kanyang pagkadismaya. Nang banggitin ni Karen ang tungkol sa security, alam ni Marco na kailangan na niyang kumilos. Sumobra na ito. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin. Ang mga nagbubulungang bisita ay natahimik nang makita siyang papalapit. Ang dalawang gwardiya na handa ng hawakan ng babae ay natigilan nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Anong kaguluhan ito? Ang tanong niya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Napalingon si Karen at nakita ni Marco ang pagkagulat at takot sa mga mata nito nang makilala siya. "Sa Sir Marco?" Hindi niya pinansin si Karen. Tumingin siya sa dalawang gwardiya. "Bumalik kayo sa pwesto ninyo." Utos niya, malamig at walang bahid ng emosyon. Walang tanong na sumunod ang dalawa, mabilis na tumalikod. Ngayon, hinarap niya si Karen. "Ano ang problema?" "Sir, kasi po, itong babae." Nagsimulang magpaliwanag si Karen, itinuturo si Michelle. "Hindi po siya angkop dito. Titingnan niyo po ang suot niya at may dala pa siyang bata. Sinisira niya ang imahe ng restaurant." Tinitigan ni Marco si Karen at sa ilalim ng kanyang tingin, tila lumiit ito. Ang imahe ng restaurant ay sinisira ng isang empleyadong walang respeto at mapanghusga, hindi ng isang inang gustong magkaroon ng isang disenteng hapunan. Namutla si Karen. "Pero sir, kunin mo na ang mga gamit mo." Putol ni Marco. "Consider this your last day." Pagkatapos ay bumaling siya sa babae. Nakayuko ito,
Ang muka ay nakatago sa buhok. Ngunit nakita ni Marco ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Ang puso niya ay nakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang matinding kagustuhang protektahan ito. Alisin ang sakit at kahihiyang idinulot ng kanyang empleyado. Sa sahig, sa tabi ng kinatatayuan ni Karen, may isang maliit na card na nahulog, isang ID card. Mabilis itong dinampot ni Marco nang hindi napapansin. "Miss," sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. "Sa ngalan ng La Perla, humihingi ako ng paumanhin. Ang nangyari ay hindi katanggap-tanggap." Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng babae. At sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang kanyang mga mata. Mga matang pagod at malungkot. Ngunit sa kabila niyon, may ningning ng hindi masisirang dignidad. Mas lalo siyang humanga. "Ako na mismo ang maghahatid sa inyo sa pinakamagandang mesa. Anything you want on the house." Alok niya. Ito ang karaniwan niyang paraan para ayusin ang mga problema, gamit ang kanyang posisyon at pera. Ngunit sa pagkakataong ito, parang hindi sapat. Umiling ang babae, isang maliit at halos hindi mahahalata na paggalaw. "Huwag na," sabi nito. Ang boses ay basag ngunit matatag. "Salamat na lang." Naramdaman ni Marco ang isang kirot ng pagkabigo. "Please, miss, hayaan niyo akong bumawi." "Wala ka namang kailangang bawiin," sagot nito. "Pero nawalan na ako ng gana." At sa mga salitang iyon, tumalikod ito. Naglakad palayo. Yakap pa rin ang kanyang anak na natutulog, na tila walang kamalay-malay sa lahat ng nangyari. Bawat hakbang nito palayo ay tila isang dagok kay Marco. Naiwan siyang nakatayo doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang magarbong restaurant. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman ay walang nagawa para burahin ang sakit sa mga mata ng babaeng iyon. Tumingin siya sa pintuan kung saan ito nawala. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang tingin sa card na hawak niya. Dr. Michelle Reynaldo, Pediatric Surgeon Doctor pala siya. Isang manggagamot. Lalo pang lumalim ang paghanga na naramdaman ni Marco. Napahigpit ang hawak niya sa card. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito. Kinabukasan, sinubukan ni Michelle na ibaon ang sarili sa trabaho. Ang pamilyar na amoy ng antiseptiko sa ospital, ang walang tigil na tunog ng mga monitor, ang tensyon sa loob ng operating room. Ito ang kanyang mundo. Dito, siya si Dr. Reynaldo. Walang lugar para sa kahinaan, walang oras para sa personal na sakit. Katatapos lang niya ng isang 8 oras na operasyon sa isang sanggol na may depekto sa puso. Pagod na pagod siya, ngunit matagumpay ang lahat. Habang naghuhugas siya ng kamay, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling tulad nito, si David ang una niyang tinatawagan para ibahagi ang tagumpay. Ngayon, katahimikan na lang ang kanyang kasama. Paglabas niya ng scrub room, isang malaking kaguluhan ang sumalubong sa kanya sa nurse's station. "Doc, para sa inyo daw po," sabi ng isang batang nurse. Nanlalaki ang mga mata. Nakatayo sa gitna ng pasilyo ang isang delivery man na halos matabunan na ng isang napakalaking buke ng mga puting rosas at lilies. Napakalaki nito, halos kasing laki ng isang maliit na puno. Agad na namula ang pisngi ni Michelle. Ang lahat ng mga nurse at ilang residente ay nakatingin, nagbubulungan at nakangiti. "Nagkakamali yata kayo," mabilis na sabi ni Michelle. "Kayo po ba si Dr. Michelle Reynaldo?" tanong ng delivery man. Tumango siya ng nag-aalangan. "Para sa inyo po talaga ito." Inabot nito sa kanya ang isang maliit na sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Michelle habang binubuksan ito. Sa loob, isang simpleng card na may nakasulat na formal ngunit malinaw na sulat kamay. "Dra. Reynaldo. I sincerely apologize again for what happened last night. I hope this can somehow convey how truly sorry I am. The dignity you showed was admirable.
Marco De Luca Marco, ang lalaking nagtanggol sa kanya, ang may-ari pala ng restaurant. Napabuntong hininga si Michelle. Pinaghalong inis at isang emosyong hindi niya mapangalanan ang naramdaman niya. Bakit kailangang ganito kalaki? Bakit kailangang sa ospital pa? Gabi na nang makauwi siya. Matapos niyang ipamahagi ang halos lahat ng bulaklak sa mga pasyente at staff ng ospital, nag-uwi siya ng ilang piraso. Inilagay niya ito sa isang florera sa tabi ng litrato ni David. Napatingin siya sa litrato. Ano sa tingin mo, mahal? Bulong niya. Nakakainis, di ba? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinitigan ang numero ni Marco na nakasulat sa likod ng card. Dapat siyang tumawag para magpasalamat. Iyon ang tamang gawin. Pero may isang bahagi sa kanya na ayaw nang buhayin pa ang alaala ng gabing iyon. Matapos ang mahabang pagdadalawang isip, pinindot niya ang call button. Hello? Sagot ng boses sa kabilang linya. Ang parehong malalim na boses. Mr. De Luca? Si Michelle Reynaldo ito. Narinig niya ang bahagyang pagkagulat sa kabilang linya. Dr. Reynaldo, I'm glad you called. Natanggap mo ba? Oo, at hindi mo kailangang gawin iyon. Sabi ni Michelle, sinisikap na maging formal. Pero salamat, at salamat ulit sa tulong mo kagabi. It was the least I could do, sagot ni Marco. At sa tono nito, naramdaman ni Michelle ang sinseridad. Kamusta ka na? Ang simpleng tanong na yon ang nagpabagsak sa pader na itinatayo ni Michelle. Okay lang, pagod lang sa trabaho. Naiintindihan ko, sabi ni Marco. Gusto ko sanang bumawi ng maayos, hindi bilang may-ari ng restaurant, kundi bilang isang taong humahanga sa'yo. Can I treat you to a cup of coffee? Sa isang lugar na hindi magarbo, sa isang lugar na tahimik. Natigilan si Michelle. Kape. Hindi isang magarbong hapunan. Isang simpleng paanyaya. Hindi mo kailangang gawin yan, muli niyang sabi. Alam ko, sagot ni Marco. Pero gusto ko. Please? Mayroong sa tono ng boses niya, isang bagay na magalang at taos puso, na nagtanggal sa lahat ng pagtutol ni Michelle. Pagkatapos ng isang taon ng kalungkutan, isang taon ng pag-iisa, narito ang isang estranghero na nag-aalok ng isang simpleng tasa ng kape. Sige, narinig niya ang sariling sumagot na ikinagulat niya. Kape lang. Nagkita sila kinabukasan sa isang maliit na coffee shop malapit sa ospital. Dumating si Marco na nakasuot lang ng simpleng polo shirt at maong, malayong malayo sa imahe ng isang makapangyarihang may-ari ng restaurant. Ang usapan nila ay naging magaan. Tungkol sa trabaho niya bilang doktor, tungkol sa negosyo niya. Nalaman niyang mahilig pala ito sa mga aso at sa pag-akyat ng bundok. Sa buong oras na yon, hindi niya naramdamang hinuhusgahan siya. Nakinig ito ng mabuti, nagtanong ng may tunay na interes. Alam mo, sabi ni Marco sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, yung nangyari sa restaurant, humanga ako sa'yo. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang dignidad mo. You remained calm. I was about to lose it. Pag-amin ni Michelle, kasabay ng isang maliit na tawa. Kung hindi ka dumating, baka nasigawan ko na siya. Even so, sabi ni Marco, nakangiti. You handled it with grace. Sa sinabi niyang yon, naramdaman ni Michelle ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang ngiti ang kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang totoong nangiti. Nang ihatid siya ni Marco pabalik sa kanyang sasakyan, isang komportabling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi awkward, payapa lang. Nang nasa tapat na sila ng kanyang kotse, humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, ngunit mababait. Sana payagan mo akong makilala ka pa, Dora Reynaldo. Ang mga salitang iyon at ang paraan ng pagkakasabi niya ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente sa dibdib ni Michelle. Isang mainit na pakiramdam na matagal nang natutulog, hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya ulit,
Bago pumasok sa kanyang sasakyan, habang nagmamaneho siya pauwi, napahawak siya sa kanyang dibdib, ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, ay tumitibok sa isang bagong ritmo. Isang ritmo ng pag-asa. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Para kay Marco, ang bawat pagkikita nila ni Michelle ay parang pagtakas. Pagtakas mula sa mga board meeting, sa mga obligasyon ng pamilya, at sa anino ng nakaraan na palagi niyang pasan. Kapag kasama niya si Michelle, hindi siya si Marco De Luca, ang CEO. Siya lang si Marco. Dinala niya ito sa isang lugar na hinding-hindi niya dadalhin ang sinumang business partner, sa isang maingay na eskinita sa UP para kumain ng isaw at Betamax. Nakikita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Michelle nung una, na sinundan ng isang tawang hindi nito napigilan. "Seryoso ka?" tanong nito. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw mula sa mga food cart. "Seryoso ako," sagot ni Marco, habang isinasawsaw ang kanyang isaw sa maanghang na suka. Ito ang tunay na pagkain. At sa gabing iyon, sa gitna ng usok at tawanan ng mga estudyante, nakita niya ang totoong Michelle, ang babaeng simple, ang babaeng kayang tumawa ng malakas, ang babaeng hindi takot madumihan ng kamay. At sa bawat sandali, lalo siyang nahuhulog dito. Minsan, habang naglalakad sila sa isang parke, pagkatapos kumain, bigla itong natahimik. "May problema ba?" tanong niya. Umiling ito at ngumiti. Ngunit malungkot ang nangiting iyon. "Wala naman. Naalala ko lang. Mahirap pala talagang mag-isa. Minsan, pag-uwi ko galing ospital, pagod na pagod ako. Pero kailangan kong maging malakas para kay Zoe. Walang ibang gagawa." Sa simpleng pag-amin na yon, naramdaman ni Marco ang bigat ng pasan nito. Hindi ito nagrereklamo. Nagsasabi lang ito ng totoo. At ang tanging gusto niyang gawin sa sandaling iyon ay yakapin ito at sabihing, "Hindi ka na mag-iisa." Ngunit hindi niya magawa dahil may mga kasinungalingan sa pagitan nila. Una, hindi pa rin niya nasasabi na siya ang may-ari ng La Perla. Isang maliit na detalye, pero ayaw niyang isipin ni Michelle na ang lahat ng ito ay paraan lang para bumawi. Gusto niyang maniwala ito na ang intensyon niya ay puro. At ang pangalawa, ang mas mabigat. Gabi-gabi, pag-uwi niya sa kanyang malaking bahay na walang laman, ang huling ginagawa niya bago matulog ay ang tingnan ng isang litrato sa kanyang bedside table. Isang litrato ng buong pamilya De Luca. Masaya sila doon, nakangiti lahat. Sa gitna, katabi niya, ay ang kanyang bunsong kapatid na si Sofia. Ang paborito niya. Napapikit si Marco. Ang ngiti ni Sofia sa litrato ay ang huling ngiting nakita niya bago ito nawala. Ang sakit ng pagkawala nito ay sariwa pa rin. Isang sugat na hindi kailanman naghilom para sa kanilang pamilya. At kasama ng sakit na yon ay ang galit. Galit sa doktor na sa tingin nila ay nagpabaya. Paano niya sasabihin kay Michelle na ang pamilya niya ay may daladalang ganitong klaseng puot habang siya ay isang taong nagliligtas ng buhay? Paano niya ipapaliwanag ang anino sa kanyang puso kung ang hatid nito sa kanya ay purong liwanag? Kaya tinago niya ito. Itinago niya ang lahat sa likod ng mga ngiti, sa likod ng mga simpleng date sa pag-asang balang araw. Magiging handa na siyang sabihin ang totoo, sa pag-asang maiintindihan siya nito. Samantala, sa isang maliit na apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Karen Suarez sa harap ng kanyang laptop. Puno ng pait at galit ang kanyang puso. Ang pagkatanggal niya sa La Perla ay isang kahihiyan na hindi niya matanggap. Sinimulan niyang i-research ang lahat tungkol kay Marco De Luca. At isang gabi, nakita niya ang isang article sa isang business magazine online. May isang maliit na litrato, isang kuha ng paparazzi. Si Marco tumatawa habang may kausap na isang babae sa labas ng isang coffee shop. Nanlaki ang mga mata ni Karen. Hindi siya pwedeng magkamali.
Ang babaeng kasama ni Marco De Luca ay ang babaeng naging dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay, ang babaeng simple lang ang suot. Si Dr. Michelle Reynaldo, isang masamang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Karen. Tingnan natin ngayon, bulong niya sa sarili. Tingnan natin kung gaano katatag ang mundo mo, Dr. Reynaldo. Habang si Karen ay nagbabalak ng kanyang paghihiganti, si Marco naman ay nakatingin lang sa kanyang telepono. Pinapanood ang isang maikling video ni Zoe na ipinadala sa kanya ni Michelle. Napapangiti siya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpatigil sa kanyang kasiyahan. Ina. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hello, Ma. Marco, anak. Sabi ng malamig at formal na boses ni Althea De Luca. Nakarating sa akin ang balita. You've been seeing someone. Seryoso na daw. Napapikit si Marco. Walang nakakalampas sa kanyang ina. Ma, kami ay... Huwag ka nang magpaliwanag. Putol nito. Gusto kong makilala ang babaeng iyan. Dalhin mo siya sa hapunan ng pamilya sa linggo. Huwag kang mahuhuli. Hindi iyon isang paanyaya. Iyon ay isang utos. Nang ibaba ni Marco ang telepono, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang dalawang mundo na pilit niyang pinaghihiwalay ay malapit nang magbanggaan. Sigurado ka ba dito, Marco? Tanong ni Michelle sa ikalimang pagkakataon, habang ang sasakyan ni Marco ay dahan-dahang pumasok sa isang malaking bakal na gate. Sa likod ng gate, bumungad sa kanya ang isang tanawing madalas lang niyang nakikita sa mga pelikula. Isang mahabang driveway na may linya ng mga puno sa magkabilang gilid, patungo sa isang mansyon na tila palasyo. Mayroon itong malawak na hardin at isang fountain sa gitna na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Biglang naramdaman ni Michelle na hindi siya nababagay dito. Napatingin siya sa suot niyang simpleng itim na bestida, ang pinaka-formal na damit na nasa closet niya. Mukha itong basahan kumpara sa karangyaan ng lugar na ito. Relax, sabi ni Marco. Hinawakan ng kanyang kamay. Mainit ang kamay nito. Pero naramdaman ni Michelle ang bahagyang panginginig. Kinakabahan din ito. They will love you. Hindi kumbinsido si Michelle, pero wala na siyang magagawa. Nakahinto na sila sa tapat ng malaking pinto ng mansyon. Isang unipormadong katulong ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha pa kaysa sa labas. Matataas ang kisame, may isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna. At ang mga pader ay puno ng mga painting na mukhang napakamahal. Isang matangkad at eleganteng babae ang sumalubong sa kanila. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk na damit at mga alahas na kumikinang. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang mukha ay maganda. Ngunit mayroong lamig sa mga mata nito. Ito si Althea De Luca. Marco, anak, you're late, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Hinalikan nito si Marco sa pisngi bago bumaling kay Michelle. And you must be Michelle, sabi ni Althea. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang tingin na yon, kahit na may kasamang pilit na ngiti, ay nagpaalala kay Michelle sa tingin ni Karen sa La Perla. Isang tinging mapanuri. Good evening po, Mrs. De Luca. Magalang na bati ni Michelle. Call me Tita Althea, sabi nito, kahit na ang tono ay hindi nag-aanyaya ng pagiging malapit. Halik kayo. Naghihintay na sila sa dining room. Ang hapunan ay isang formal at tahimik na kaganapan. Nakaupo sila sa isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, kumakain gamit ang mga kubyertos na pilak. Bukod sa kanila, nandoon din ang ama ni Marco, isang tahimik na lalaki, at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki kasama ang asawa nito. Si Althea ang namuno sa usapan, at ang lahat ng kanyang tanong ay tila patalim na nakatutok kay Michelle. So, you're a doctor? Simula ni Althea habang hinihiwa ang kanyang steak. A surgeon, Marco tells me. Napaka-busy siguro ng trabaho mo. Opo, tita, sagot ni Michelle.
Pero mahal ko po ang ginagawa ko. And you have a daughter, patuloy ni Althea. Mahirap sigurong pagsabayin ang pagiging isang ina at ang isang demanding na career, lalo na't mag-isa ka lang. Naramdaman ni Michelle ang diin sa mga salitang mag-isa ka lang. Mahirap po talaga, pero kinakaya naman, matatag na sagot ni Michelle. Michelle is a great mother. Sabat ni Marco, sinusubukang ipagtanggol siya. Ngumiti lang si Althea sa anak, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, bago muling bumaling kay Michelle. I'm sure she is. At ang iyong yumaong asawa, he was a doctor as well, correct? Tumango si Michelle, nagsikip ang kanyang dibdib sa pagbanggit kay David. Opo, surgeon din po. Anong nangyari sa kanya kung hindi mo mamasamain? Tanong ni Althea. Ang tanong ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Naramdaman ni Michelle na ang lahat sa mesa ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Huminga siya ng malalim. May kaso po siyang kinasangkutan sa ospital. Isang pasyenteng namatay. He was wrongly accused. Hindi niya nakayanan ang stress at ang kahiyan. Isang katahimikan ang bumalot sa mesa. Kitang-kita ni Michelle ang pagbabago sa ekspresyon ni Althea. Ang dating lamig sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, isang bagay na tila galit. Malpractice, you mean? Tanong ni Althea. Ang boses ay may bahid na ng yelo. Hindi po totoo ang akusasyon. Mabilis na depensa ni Michelle. He was a good doctor. Ginawa niya ang lahat. Naramdaman niyang hinawakan ni Marco ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang tahimik na senyas ng suporta. Ngunit ang tensyon ay naroon na, hindi na mabubura. Natapos ang hapunan ng hindi na gaanong nag-uusap pa. Habang naghahanda silang umalis, pinigilan ni Althea si Michelle sa may pintuan. Michelle Hija, sabi nito. Ang boses ay muling bumalik sa pagiging formal at pilit na matamis. Salamat sa pagdating. Salamat din po sa pag-imbita, sagot ni Michelle. Nang akala niyang tapos na, muling nagsalita si Althea, sapat lang ang lakas para marinig nilang dalawa. By any chance, ano ang buong pangalan ng yumaong asawa mo, Hija? Ang tanong ay tila simpleng pag-uusisa lang. Ngunit naramdaman ni Michelle ang bigat sa likod nito. Isang kakaibang pakiramdam na para bang ang sagot niya ay isang susi na magbubukas ng isang pinto na hindi na dapat muling mabuksan. Ang pangalan po niya, sabi ni Michelle, ay Dr. David Reynaldo. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Michelle ang isang kisap ng emosyon sa mga mata ni Althea. Isang emosyong hindi niya makilala, pagkagulat, pagkamuhi, at sakit. Pagkatapos, mabilis itong nawala, napalitan muli ng malamig na maskara. Ganon ba? Sabi lang ni Althea. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Sa biyahe pa uwi, tahimik si Michelle. Ang bigat ng gabing iyon ay nakadagan sa kanyang balikat. May mali. May isang bagay na napakali sa pamilya De Luca at sa gitna ng lahat ng iyon, ang pangalan ng kanyang asawa. Pagkahatid niya kay Michelle, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sasakyan ni Marco habang pabalik siya sa mansyon. Ang hapunan ay isang malaking pagkakamali. Kitang-kita niya ang paghihirap sa mga mata ni Michelle at dinig na dinig niya ang bawat patagong patama sa mga tanong ng kanyang ina. Pagpasok niya sa bahay, naghihintay sa kanya si Althea sa sala. Nakatayo ito sa tabi ng bintana, tila isang reyna na nagbabantay sa kanyang kaharian. Hindi ko siya gusto para sa iyo, Marco. Sabi nito nang hindi man lang lumingon. Ma, please. Pagod na sagot ni Marco. Huwag na nating pag-usapan to. Pag-uusapan natin, giit ni Althea. Sa wakas ay humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay nagliliyab. May mali sa babaeng yan. Ang bigat ng daladala niya. At ang kwento tungkol sa asawa niya, may naramdaman akong hindi maganda. Dahil lang ba simple siyang tao? Dahil hindi siya kasing yaman natin? Hamon ni Marco. Ang kanyang boses ay tumataas na. Hindi mo naiintindihan.
Sigaw ni Althea. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan ko ang pamilyang ito. Mag-ingat ka sa kanya, Marco. Pakiusap. Umakyat si Marco sa kanyang silid na gulong-gulo ang isip. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuugong sa kanyang tainga. Ngunit ang mas nangingibabaw ay ang alaala ng malungkot na mukha ni Michelle. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niyang siguraduhin na okay lang ito. Isang ring lang. Sumagot ito. Hello? Ang boses nito ay mahina. Michelle, I'm so sorry. Sabi niya kaagad. My mother, she can be... It's okay, Marco, putol nito kahit halata sa boses na hindi okay ang lahat. Sanay na ako sa mga mapanghusgang tingin. Ang sinabi niyang yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Hindi dapat. Hayaan mong pumunta ako dyan. Kahit sandali lang. Pagdating niya sa apartment ni Michelle, nadatnan niya itong nakaupo sa sofa, yakap ang isang tasa ng tsa. Tahimik ang buong lugar, tulog na si Zoe sa kwarto nito. Umupo si Marco sa tabi niya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Michelle ang unang bumasag sa katahimikan. Pasensya ka na kanina, sabi nito, nakatingin sa kawalan. Hindi ko dapat binanggit ang tungkol kay David. Naging awkward tuloy para sa lahat. Wala kang dapat ihingi ng tawad, mariing sabi ni Marco. Ako ang dapat humingi ng paumanhin para sa pamilya ko. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita niya ang isang taon ng pinagsama-samang sakit at pag-ibig. Sa unang pagkakataon, tila handa na itong magbukas ng tuluyan. Alam mo, Marco, simula nito, ang boses ay nanginginig. Ang kasong yun, sinira siya. Hindi dahil sa nawalan siya ng lisensya. Sinira nito ang kaluluwa niya. Dahil alam niyang wala siyang kasalanan. Isa siyang napakagaling na doktor. Buhay niya ang pagliligtas ng mga bata. Hinawakan ni Marco ang kamay nito. Malamig iyon. Ang pamilya ng pasyente, napakayaman at makapangyarihan, kailangan nila ng masisisi at ang asawa ko ang ginawa nilang halimbawa. Siya ang ginawa nilang kontrabida para pagtakpan ang pagkukulang ng ospital. Araw-araw, nakikita ko siyang nauubos. Hanggang isang araw, sumuko na lang siya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Michelle. Pinunasan niya ito kaagad. Minahal ko siya, Marco, at hanggang ngayon, masakit pa ring isipin na nadungisan ang pangalan niya. Niyakap siya ni Marco. Naramdaman niya ang sakit nito, ang bigat ng kawalang katarungan. Sino siya, Michelle? Tanong niya ng marahan. Ano ang buong pangalan niya? Humiwalay ito sa yakap at tumingin sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman mo ang pangalan ng lalaking minahal ko, ang pangalan ng taong pinipilit kong bigyan ng hustisya. Huminga ito ng malalim. Ang asawa ko ay si Dr. David Reynaldo. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, huminto ang mundo ni Marco. Tila nag-iba ang takbo ng lahat. Ang tunog sa paligid ay naging isang matinis na ugong. Ang mukha ni Michelle sa harap niya ay unti-unting lumabo. David Reynaldo, ang pangalang iyon. Isang alaala ang bumalik sa kanya ng buong buo. Ang puting pasilyo ng ospital, ang nakakabiinging iyak ng kanyang ina, ang ama niyang napasuntok sa pader, ang mukha ng isang pagod at balisang doktor na lumabas mula sa emergency room, ang doktor na huli nilang nakausap bago tuluyang nawala si Sofia, ang doktor na sinumpa ng kanyang ina habang buhay. Dr. Reynaldo. Tila pinatakas ng dugo ang kanyang mukha. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng nagpabalik ng liwanag sa buhay niya, ay ang asawa ng lalaking sinisisi ng kanyang pamilya sa pinakamalaking trahedya ng kanilang buhay. Automatiko siyang napaatras. Isang hakbang, dalawang hakbang. Napabitaw siya sa kamay ni Michelle na parabang napaso. Marco? Nag-aalalang tanong ni Michelle. Nakita ang biglaang pagbabago sa kanya. Anong nangyari? May nasabi ba akong mali? Hindi siya makasagot.
Tinitigan niya lang ito, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi nito maintindihan. Isang pinaghalong gulat, sakit, at purong katatakutan. Ang babaeng mahal niya at ang babaeng asawa ng kaaway nila. Lumingon siya, nanginginig. Kailangan niyang umalis. Kailangan niya ng hangin. Hindi. Narinig niyang bulong ng sarili. Hindi maaari. Ang biglaang pag-alis ni Marco ay nag-iwan kay Michelle ng isang malaking tanong at isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang sala. Ang init ng yakap nito ay naroon pa rin sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ng huling tingin nito ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Hindi maari. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang yon. Anong hindi maari? Anong nangyari? Kinabukasan, sinubukan niyang tawagan si Marco. Nagring ito nang nagring hanggang sa isang malamig na boses mula sa automated system ang sumagot. Sinubukan niya ulit. At ulit. Walang sagot. Nag-text siya, "Marco, okay ka lang ba? Nag-aalala ako." Ang mensahe ay naipadala. Ngunit hindi man lang ito nagbago ng status, hindi man lang nito tiningnan. Isang malaking pader na yelo ang tila biglang humarang sa pagitan nila. Isang araw lang ang nakalipas, magkasama silang tumatawa sa ilalim ng mga bituin. Ngayon, para siyang isang estranghero. Ang sakit ng pagbaliwalang yon ay mas matindi pa kaysa sa lantarang galit. Pinilit niyang mag-focus sa trabaho, pero kahit sa gitna ng operasyon, ang mukha ni Marco puno ng gulat at sakit. Ang nakikita niya, ano ang nag-trigger dito? Ang pangalan ni David. Iyon lang ang tanging naiiba sa gabing iyon. Pero bakit? Lumipas ang 2 araw ng walang katapusang paghihintay at walang sagot. Ang pag-asa ni Michelle ay unti-unting napalitan ng desperasyon at pagkatapos ng isang matatag na determinasyon. Hindi siya isang babaeng basta na lang maghihintay sa wala. Isa siyang doktor. Sanay siyang maghanap ng sagot, harapin ang problema, at gupitin ang cancer bago pa man ito kumalat. Karapatan niyang malaman ang totoo. Hapon na nang magdesisyon siya. Kinuha niya ang address ng opisina ni Marco mula sa internet. De Luca Holdings. Isang tore ng salamin at bakal sa gitna ng Makati. Habang nasa taxi, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Para siyang pupunta sa isang laban na hindi niya alam kung sino ang kalaban. Ang opisina ni Marco ay nasa pinakamataas na palapag. Ang kanyang sekretarya ay sinubukang pigilan siya, pero dire-diretso lang si Michelle. Itinulak niya ang malaking pinto na gawa sa kahoy at salamin. Naabutan niya si Marco na nakatayo, nakatalikod, at nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang floor-to-ceiling na bintana. "Marco," sabi ni Michelle. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Dahan-dahan itong lumingon. At ang itsura nito ang nagpatigil sa hininga ni Michelle. Magulo ang kanyang buhok. Lukot ang kanyang damit at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang isang taong hindi natulog at pasa ng buong mundo. "Michelle," sabi nito, ang boses ay pagod. "Anong ginagawa mo dito?" "Ano sa tingin mo ang ginagawa ko dito?" Sagot ni Michelle, nararamdaman ang pag-akyat ng galit at sakit. 2 araw, Marco. 2 araw na parang bulakang naglaho. Walang tawag, walang text. Pagkatapos ng lahat, karapatan kong malaman kung bakit. "Umuwi ka na, Michelle. Please!" Pakiusap nito, umiiwas ng tingin. "Hindi," giit niya. Lumapit ng isang hakbang. "Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo." "Ano ang problema? Ang pamilya mo ba? Ang nanay mo? O ako? May nasabi ba ako? Ang asawa ko? Ang pagbanggit ko ba sa pangalan niya ang problema?" Sa huling tanong niya, napapikit si Marco na para bang nasasaktan. Doon na nalaman ni Michelle na tama siya ng hinala. Ano ang mayroon kay David?
Tanong niya, halos pabulongge. Huminga ng malalim si Marco, tila nag-iipon ng lakas. Michelle, may kapatid akong bunso. Ang pangalan niya ay Sofia. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang masayahin at matalinong dalagita na puno ng pangarap. Tungkol sa isang biglaang sakit, isang emergency sa ospital, at isang gabing nagbago sa buhay nilang lahat. Namatay siya, Michelle, sabi ni Marco. Ang boses ay basag. 16 na taong gulang lang siya. At sa gabing iyon, may isang doktor na naka-duty. Isang doktor na sa tingin ng pamilya ko ay nagpabaya. Isang doktor na hindi namin kailanman mapapatawad. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Michelle. Nakikita na niya kung saan ito patungo, pero ayaw pa ring tanggapin ng kanyang isip. Marco, huwag. Hindi siya pinansin ni Marco. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at sa mga mata nito, nakita ni Michelle ang banggaan ng pag-ibig para sa kanya at ng galit para sa kanyang nakaraan. Ang asawa mo, sabi ni Marco. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Michelle. Siya ang sinisisi ng pamilya ko sa pagkamatay ng kapatid ko. Ang mga salitang yon ay bumagsak na parang isang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa sakit, trahedya, at maraming taon ng pagkamuhi. Hindi makahinga si Michelle. Ang lalaking minamahal niya ay kapatid ng pasyenteng sumira sa buhay ng lalaking minahal niya noon. Ang mundo niya ay gumuho. At sa gitna ng pagkawasak na yon, isang katok sa pinto ang narinig nila. Bumukas ito. Nakatayo doon si Karen Suarez, ang dating hostess, na may hawak na isang manipis na folder. Isang nangiting nagtatagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang nakatingin siya kay Michelle bago bumaling kay Marco. Sir Marco, sabi ni Karen sa isang matamis at malagong na boses, nandito na po ang kopya ng kaso laban kay Dr. David Reynaldo, just as your mother requested. Ang nangiti ni Karen, iyon ang unang napansin ni Michelle. Isang nangiting puno ng lason at tagumpay. Ang parehong nangiti na nakita niya sa La Perla, pero ngayon, mas matindi, mas masakit. Ang folder na hawak nito ay hindi lang papel. Iyon ay isang sandata, isang patunay na ang pamilya De Luca ay hindi lang basta naninisi sa nakaraan. Sila ay kumikilos sa kasalukuyan, laban sa kanya, laban kay David. Napatingin siya kay Marco. Nakatayo lang ito. Tila isang estatwang nabasag, hindi makagalaw sa pagitan niya, at ng kasuklam-suklam na katotohanang biglang sumulpot sa kanyang opisina. Get out! Narinig ni Michelle na sinabi ni Marco kay Karen. Ang boses nito ay mahina, ngunit puno ng panganib. Ngunit hindi natinag si Karen. Iniwan nito ang folder sa mesa ng sekretarya. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatitig kay Michelle. Of course, sir, sabi nito. Ang boses ay puno ng huwad na paggalang. Bago ito tuluyang tumalikod, binigyan siya nito ng isang huling, mapanuyang tingin na nagsasabing, "Ako ang nadlo." Nang maisara ang pinto, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Walang nagsalita. Ano pa ba ang sasabihin? Ang lahat ay nasabi na. Ang pader sa pagitan nila ay hindi na salamin. Ito ay bakal at bato. Itinayo sa pundasyon ng kamatayan at maraming taon ng pagkamuhi. Tumalikod si Michelle. Nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Hindi niya ito tiningnan. Hindi niya kaya. Michelle, wait! Narinig niyang tawag ni Marco. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Dahil sa pagkabigla at panginginig, sinagot niya ito nang hindi tinitingnan. Hello? Is this Michelle Reynaldo? Tanong ng isang boses na pamilyar sa kanya. Isang boses na malamig at makapangyarihan, si Althea De Luca. Natigilan si Michelle sa kinatatayuan. Huwag ka nang magsalita. Makinig ka. Utos ni Althea. Alam ko na kung sino ka at alam ko na kung sino ang asawa mo.
Isang babala lang ito, babae. Layuan mo ang anak ko. Wala po kaming... Huwag mo akong subukan, putol ni Althea. Ang boses ay nagiging mas matalas. Ang pamilya De Luca, hindi kami nakakalimot at hindi kami nagpapatawad. Kung hindi mo lalayuan si Marco, sisiguraduhin kong mararanasan mo at ng anak mo ang impyernong mas matindi pa sa dinanas ng asawa mo. May pera kami, may kapangyarihan kami, at gagamitin namin ang lahat ng yon para wasakin ka. Maliwanag? Ang pagbanggit sa pangalan ni Zoe, iyon ang bumasag sa lahat ng natitirang lakas ni Michelle. Ang banta ay hindi na lang tungkol sa kanya o sa alaala ni David. Ang banta ay tungkol na sa kanyang anak, ang kanyang nag-iisang yaman. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa mamahaling carpet ng opisina ni Marco. Naramdaman niya ang mga kamay ni Marco sa kanyang balikat. Sinusubukang iharap siya. Michelle, anong nangyari? Sino yon? Ngunit ang nakita ni Marco ay hindi na ang babaeng minahal niya. Ang nakita niya ay isang taong walang emosyon, isang taong isinara na ang lahat ng bintana ng kanyang kaluluwa. Tapos na tayo, Marco, sabi ni Michelle. Ang kanyang boses ay walang buhay, walang kulay. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, isang batong puti at makinis na dinampot nila sa tabi ng dagat nung huli silang magkasama. Ibinigay niya yon kay Marco nung isang araw. Isang biro na yon daw, ang bato ng pag-asa niya. Ngayon, inilagay niya ito pabalik sa palad ni Marco. Ibalik mo na to, sabi niya. Wala na itong silbi. Michelle, please talk to me. Ayusin natin to. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Umiling si Michelle. Walang dapat ayusin, sabi niya, dahil wala naman talagang tayo. Ang mayroon lang ay isang malaking pagkakamali. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Nilagpasan ang sekretaryang nakatingin sa kanya ng may awa. Hindi siya lumingon. Pauwi. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Isang malaking kawalan lang ang nararamdaman na niya. Pagdating sa apartment, dumiretso siya sa kwarto ni Zoe. Pinanood niya ang kanyang anak na natutulog. Ang payapang mukha nito, ang munting dibdib na tumataas baba sa bawat paghinga. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. At muntik na niyang ilagay sa panganib ang mundong ito para sa isang pag-asang hindi naman pala para sa kanya. Niyakap niya ang sarili, nanginginig sa takot at pagsisisi. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Binuksan niya ang isang lumang baul kung saan nakatago ang mga gamit ni David. Tiningnan niya ang mga litrato nila, ang mga lumang libro. Naghahanap siya ng kahit anong bagay na magpapaalala sa kanya kung sino siya bago dumating si Marco. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga medical textbook, may nakita siyang isang bagay na hindi pamilyar. Isang itim na moleskin notebook. Ang personal na journal ni David na hindi nito kailanman ipinakita sa kanya. Binuksan niya ito. Puno ito ng mga sulat kamay ni David, mga tala tungkol sa mga kaso, mga personal na saloobin. Binuklat niya ito hanggang sa huling pahina. Ang huling entry, isinulat ilang araw bago siya namatay. Ang sulat ay magulo. Tila nagmamadali. Ang kaso ni Sofia, pinipilit nila ako. Hindi nila ako titigilan. Hindi ako. May tinatago sila sa sewing records. Ang totoong may sala. Ang huling pangungusap ay hindi natapos. Naputol ito, na para bang may biglang umistorbo sa kanya. Tinitigan ni Michelle ang mga salita. Hindi ako. Ang dalawang salitang yon ay sumigaw sa kanya. Ang paninindigan ng kanyang asawa mula sa kabilang buhay. Isang bagong apoy ang biglang nag-alab sa loob ng kanyang nanlalamig na puso. Hindi ito pag-ibig, hindi ito pag-asa, ito ay galit. At isang hindi mapapatay na determinasyon na alamin ang katotohanan. Nakatayo si Marco sa gitna ng kanyang opisina, matagal pagkatapos umalis ni Michelle.
Ang katahimikan na naiwan nito ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Sa kanyang palad, naroon ang puting bato, ang bato ng pag-asa. Ngayon, ito ay malamig at walang buhay, tulad ng kanyang puso. Ang mga huling salita ni Michelle, "Wala naman talagang tayo," ay paulit-ulit na tumatagos sa kanyang isip. Sa sumunod na mga araw, naging impyerno ang buhay ni Marco. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Ang imahe ni Michelle, ang mukha nitong puno ng sakit at pagtataksil, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng kanyang sariling pagdadalamhati, isang butil ng duda ang nagsimulang tumubo. Si Michelle, ang babaeng nakilala niya, ang babaeng may dignidad, may paninindigan, may busilak na puso. Papayag ba ang isang tulad niya na mahalin ang isang lalaking mamamatay tao? Hindi. Hindi tugma. Naalala niya ang sinabi nito. He was wrongly accused. Ang paraan ng pagkakasabi niya noon, puno ng absolutong paniniwala. Isang hapon, habang nakatulala siya sa kanyang mesa, tumawag ang kanyang ina. "Marco, mabuti naman at natauhan ka na," sabi ni Althea. Ang boses ay kalmado na, para bang nanalo sa isang digmaan. "Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng pamilya Reynaldo sa atin? Kay Sofia?" "Hindi ko nakakalimutan si Sofia, ma," sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay pagod. "Pero paano kung nagkamali tayo?" Isang matagal na katahimikan. "Huwag kang magsalita ng ganyan," mariing sabi ni Althea. "Kailangan natin ng masisisi, Marco, at siya iyon. Tapos na ang usapan." Pagkatapos ng tawag na yon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Marco. Kailangan natin ng masisisi. Ang mga salitang yon ay hindi tunog tulad ng paghahanap ng hustisya. Ito ay tunog tulad ng paghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Tumayo siya. Ang pagdadalamhati ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung si Michelle ay biktima ng isang kasinungalingan, hindi niya ito hahayaang mag-isa. Utang niya dito na alamin ang totoo. At utang niya ito kay Sofia. Ang una niyang ginawa ay tawagan si Attorney Diaz, ang matagal ng abogado ng pamilya De Luca. "Attorney, kailangan kong makita ang lahat ng file tungkol sa kaso ni Sofia De Luca laban kay Dr. David Reynaldo." "Pero Sir Marco, iyon ay selyado na. At sa utos ng inyong ama?" Nag-aalangang sagot ng abogado. "Ako na ang namamahala ngayon," mariing sabi ni Marco. "Dalhin mo ang lahat ng papeles dito sa opisina ko. Ngayon din." Gabi na nang dumating ang mga kahon-kahong dokumento. Mag-isa si Marco sa kanyang malawak na opisina, napapaligiran ng mga alaala ng isang trahedyang pilit nilang ibinaon sa limot. Sinimulan niyang basahin ang lahat. Mga police report, mga testimonya, mga medical record. Sa una, ang lahat ay tila naaayon sa kwento ng kanyang ina. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Dr. Reynaldo. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagsimula siyang makakita ng mga maliliit na bitak. Una, ang testimonya ng head nurse sa Sea Wing, kung saan unang dinala si Sofia. Ang testimonya nito ay masyadong perpekto, masyadong detalyado, na para bang kabisado. At sa bawat tanong, ang sagot ay palaging bumabalik sa pagkukulang ni Dr. Reynaldo. Pangalawa, may isa pang pangalan na lumitaw sa mga unang logbook. Isang senior na doktor, si Dr. Alcaraz, na siyang dapat na primaryang doktor na naka-duty noon. Ngunit sa mga sumunod na investigasyon, ang pangalan nito ay halos hindi na nabanggit. Tila bigla itong naglaho sa kwento. Bakit? Sea Wing. Paulit-ulit na lumalabas ang pangalang yon. Hindi siya tumigil. Alam niyang may kulang. Bilang isang negosyante, alam niyang kung mayroong tinatago. Madalas, may kinalaman ito sa pera. Ginamit niya ang kanyang access bilang isa sa mga pinakamalaking benefactor ng ospital. Pinasok niya ang mga lumang financial archives ng ospital mula sa taong yon. Isang lugar na alam niyang hindi kailanman inisip ng kanyang pamilya na may mag-iimbestiga.
3:00 ng madaling araw, nakita niya ito. Isang transaksyon, isang malaking halaga na inilipat mula sa Miscellaneous and Discretionary Fund ng ospital patungo sa personal na account ng head nurse ng Sea-Wing. Ang petsa ng transaksyon, 1 linggo pagkatapos opisyal na isara ang kaso laban kay Dr. Reynaldo. Sa ilalim ng transaction details, may isang salita, deleted, ngunit ang digital trace ay naroon pa rin, hindi mabubura. Napahawak si Marco sa kanyang mesa. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang mag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isip. Ang perpektong testimonya, ang nawawalang senior na doktor, ang malaking halaga ng pera. Hindi ito bayad sa serbisyo. Bayad ito sa katahimikan. POV, Michelle. 2 linggo. 2 linggo na tila 1 taon. Ginamit ni Michelle ang bawat libreng sandali niya para sa sarili niyang investigasyon. Ang mga salita sa journal ni David ang nagsilbi niyang gabay. Sea-Wing Records. Sa tulong ng isang matandang kaibigan ng kanyang ama na nagtatrabaho sa record section ng ospital, nakuha niya ang access sa mga lumang logbook. Doon niya nakita ang parehong bagay na napansin ni Marco, ang pangalan ni Dr. Alcaraz, at ang bigla nitong pagkawala sa mga sumunod na ulat. Isang gabi, habang pauwi na siya mula sa ospital, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana, si Marco. Ang puso niya ay tumigil sa isang sandali. Ang itsura nito ay mas pagod pa kaysa sa huli niyang makita. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na puno ng gulat. Puno na ito ng isang matinding determinasyon. Michelle, sabi nito, sumakay ka. Kailangan nating mag-usap. POV, Marco. Pinakita ni Marco kay Michelle ang lahat ng kanyang natuklasan sa loob ng kanyang sasakyan, ang mga financial record, ang mga testimonya. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Michelle na sinundan ng isang pamilyar na ningning ng katatagan. Pareho tayo nang nakita, sabi ni Michelle. Ipinakita ang sarili niyang mga tala mula sa Sea-Wing logbook. Sa sandaling iyon, nawala ang pader sa pagitan nila. Hindi na sila anak at asawa ng magkaaway. Sila ay 2 taong naghahanap ng iisang bagay, katotohanan. May isang tao pa tayong kailangang kausapin, sabi ni Marco. Ang head nurse. Nahanap ko na kung saan siya nakatira. POV, Michelle and Marco. Ang bahay ni Mrs. Dyson, ang retiradong head nurse, ay maliit at simple. Bumungad sa kanila ang isang matandang babae na halatang ginugulo ng kanyang konsensya. Nang makita niya sila, lalo na si Michelle, isang tingin ng takot at pagsisisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Alam na namin ang lahat, diretsong sabi ni Marco. Ang pera, ang pagtatakip kay Dr. Alcaraz. Hindi ko sinasadya. Umiiyak na sabi ni Mrs. Dyson. Pinilit lang ako. Si Dr. Alcaraz. Pamangkin siya ng isa sa mga may-ari ng ospital. Lasing siya ng gabing iyon. Nagkamali siya ng bigay ng gamot, si Dr. Reynaldo ang sumalo sa lahat. Sinubukan niyang iligtas ang bata. Pero huli na. Bakit hindi ka nagsalita? Tanong ni Michelle. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at awa. Tinakot nila ako. Hikbi ng matanda. Sinabi nilang sisirain nila ang buhay ko, ang pamilya ko, ang pera. Kailangan ko para sa pagpapagamot ng asawa ko. Patawarin niyo ako. Ang pag-amin na yon ang huling piraso na kailangan nila. Kinabukasan ipinatawag ni Marco ang isang emergency board meeting sa ospital. Naroon ang lahat ng board members, ang mga administrator, at si Dr. Alcaraz, na ngayon ay isa ng department head. Isinama ni Marco si Michelle. At sa huling sandali, dumating din si Althea De Luca. Ang muka ay matigas na parang bato. Marco, ano ang ibig sabihin nito? Tanong nito. Hindi sumagot si Marco. Sa halip sinimulan niyang ilahad ang lahat ng ebidensya, ang mga logbook, ang financial records, at ang video ng pag-amin ni Mrs. Dyson na kinunan niya gamit ang kanyang cellphone.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa conference room habang pinapanood nila ang umiiyak na pag-amin ng dating head nurse. Napatingin si Michelle kay Dr. Alcaraz. Ang lalaki ay namumutla, pinagpapawisan ng malamig. Kasama sa pera ng ospital, patuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang donasyon ng pamilya De Luca. Ibig sabihin, ang sarili naming pera ang ginamit para pagtakpan ang pagkamatay ng sarili kong kapatid. Tumingin siya sa kanyang ina. Ma, sa loob ng maraming taon, naghanap tayo ng kaaway. Naghanap tayo ng masisisi. Pero ang totoong kalaban ay ang kasinungalingan na hinayaan nating lahat na paniwalaan. Tapos na ang lahat. Si Dr. Alcaraz ay walang nagawa kundi umamin. Ang board ay nagkagulo. Ngunit hindi iyon ang pinansin ni Michelle. Ang pinansin niya ay si Althea. Nakatayo ito, nakatingin sa kawalan. Ang maskara ng isang makapangyarihang matriarch ay unti-unting gumuho. Inilalabas ang isang ina na nawalan ng anak at nagkamali ng pinagbuntunan ng galit sa loob ng isang dekada. Dahan-dahan, tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi para sa galit, kundi para sa isang malalim at napakalaking pagsisisi. Dahan-dahan itong lumingon kay Michelle. Ang mga mata nito ay hindi na malamig at mapanghusga. Puno na ito ng sakit. Sa isang boses na basag at halos hindi marinig, isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Althea. Patawad. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin ay tila mas sariwa. Ang sikat ng araw ay mas maliwanag. Isang umaga ng linggo, habang nagkakape si Michelle sa kanyang munting balkonahe, binuklat niya ang pahayagan. Sa lifestyle section, naroon ang isang artikulo. Ang pamagat, Justice After a Decade. Dr. David Reynaldo's name cleared. De Luca family establishes medical foundation for children. May kasama itong litrato ni David, nakangiti, mula sa kanyang ID sa ospital. Sa ilalim, ang litrato ng Sophia and David Children's Medical Foundation. Isang bagong wing ng ospital na ipinangalan sa 2 taong pinag-ugnay ng trahedya. Tinitigan ni Michelle ang litrato ni David. Wala nang bigat sa kanyang dibdib, wala nang galit, tanging isang payapang pakiramdam, isang tahimik na pasasalamat na sa wakas, ang kanyang pangalan ay malinis na. Tapos na ang laban, mahal. Bulong niya sa hangin. Naalala niya ang isang hapon, isang linggo, pagkatapos ng paghaharap sa ospital. Nakipagkita sa kanya si Althea De Luca sa isang maliit na coffee shop. Wala na ang mamahaling alahas. Wala na ang malamig na aura. Ang kaharap niya ay isang ina na may mga matang pagod ngunit tapat. Hindi ko alam kung paano magsisimula, sabi ni Althea. Ang boses ay nanginginig. Pero gusto kong malaman mo na ang pagsisisi ko ay higit pa sa anumang salita. Nabulag ako ng galit. At sa paghahanap ko ng hustisya para sa anak ko, gumawa ako ng isa pang inhustisya sa asawa mo. At sa'yo. Hindi umimik si Michelle. Nakinig lang siya. Ang pundasyon. Ito ang paraan namin para humingi ng tawad. Para bigyan ng kahulugan ang pagkamatay nila. Patuloy ni Althea. Tumingin ito sa kanya ng diretso. At para sa'yo, Michelle, patawarin mo ako. Tinitigan ni Michelle ang babaeng matagal niyang kinatakutan. At ang nakita niya ay hindi isang kaaway, kundi isang salamin ng sarili niya. Isang inang nagmahal at nawalan. Pinapatawad ko na po kayo, sabi ni Michelle. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niyang isang mabigat na kadena ang natanggal hindi lang kay Althea, kundi pati na rin sa sarili niyang puso. Isang araw, dinala siya ni Marco sa sementeryo. Ngunit hindi lang puntod ni David ang binisita nila. Magkatabi. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, naroon ang 2 puntod na gawa sa puting marmol. David P. Reynaldo, MD. Isang magiting na manggagamot at mapagmahal na ama. Sofia Isabela De Luca,
Isang minamahal na anak at kapatid. Naglagay si Michelle ng puting rosas sa puntod ni David at pagkatapos, lumapit siya sa puntod ni Sofia at naglagay din ng isa. Ginawa rin yon ni Marco. Naglagay siya ng bulaklak para kay Sofia at pagkatapos ay para kay David. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa tahimik na sandaling iyon, ang kanilang mga nakaraan ay hindi na magkaaway. Ang mga ito ay dalawang kwento ng pag-ibig at pagkawala na sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan, magkatabi. Salamat, Marco, bulong ni Michelle. Salamat sa pagtulong mo na ibalik ang dignidad niya. Pareho nating ginawa ito, sagot ni Marco. Hinawakan ng kanyang kamay. At salamat din. Tinulungan mo akong magpatawad. Lalo na sa sarili ko. Ang kanilang relasyon ay hindi na mabilis o puno ng nag-aalab na apoy tulad ng dati. Ito ay mas tahimik na ngayon, mas matatag. Itinayo hindi sa pagtakas mula sa kalungkutan, kundi sa pag-unawa at pagtanggap sa mga sugat ng isa't isa. Hindi nila binura ang nakaraan. Sa halip, ginawa nila itong bahagi ng kanilang pundasyon. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng lahat, nasa parke silang tatlo. Si Zoe, na masigla at malusog na ngayon, ay tumatawa ng malakas habang tinutulak siya ni Marco sa duyan. Ang tawa ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Michelle. Nakaupo siya sa isang bench, pinapanood sila. Ang sikat ng araw sa hapon ay ginintuan, nagbibigay ng isang mainit na sinag sa paligid. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya, habang si Zoe ay masayang tumakbo papunta sa slide. Tingnan mo siya, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Zoe. Napakasaya niya. Dahil sa'yo, sagot ni Michelle. Binigyan mo siya ng isang bagay na akala ko ay hindi na niya mararamdaman. Hindi lang ako, sabi ni Marco. Bumaling sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at komportable. Tayong tatlo, binigyan natin ang isa't isa ng bagong simula. Tumingin si Michelle sa kanyang paligid. Ang parke, ang mga batang naglalaro, si Zoe na masayang bumababa sa slide, at si Marco na nasa tabi niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Ito na pala ang hitsura ng kapayapaan. Ito na pala ang pakiramdam ng pagiging buo. Hindi ito isang magarbong hapunan sa La Perla de Manila. Hindi ito isang engrandeng kwento ng pag-ibig na walang problema. Ito ay isang bagay na mas totoo, mas mahalaga. Ito ay isang simpleng hapon sa parke, kasama ang 2 taong bumuo muli sa kanyang nasirang mundo. Ngumiti si Michelle, isang totoong nangiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Zoe at sa asul na kalangitan sa itaas. Ang gabi ng paghuhusga ay matagal nang tapos at sa wakas, isang bagong umaga na ang nagsimula.